Assalamualaikum po sa mga kapwa namin Muslim. Sa mga non-Muslim followers, viewers namin, hello po sa inyo. Ang buyer ng saging namin, isang beses lang pumunta dito sa amin, every 14 kada buwan. Kaya ito ngayon na araw at dito maaga kami sa area para sabihan yung mga tao namin na mag-harvest na ng saging. Yung tauhan namin doon sa kabilang area, kahapon pa sila naka-harvest ng saging. Doon lang nila tinambay sa bahay nila kasi minsan maaga yung buyer dito at para hindi na magipit sa oras. Ang saging dito na area, may malaki at maliit. Pero kadalasan talaga maliit kasi sa ilalim ito ng niyogan, may kahoy pa dito na falcata at gimilina, hindi na sila masyadong maarawan. Pero wag nyo i-judge, wag kayong i-choose kung ganyan kaliit yung saging natin kasi maya-maya din sila John at yung pamilya niya may pang-ulam na at may pangbigas pa. Kung ganito kalaki yung saging natin lahat dito, mapasanaol ka na lang kung ganito kalaki. Kay wow, ang laki ng saging. Pero ganyan naman kaliit, okay lang din kasi biyaya pa rin yan na galing ni Allah. Kung nakita niyo na pagtiba niya ng saging bumabagsak, adoy, nabunog na yung saging, pabayaan nyo na. Kasi ito, gawin lang itong banana chips na kahit sa pagtiba, mahulog, walang problema sa buyer namin. Except lang kung yung saging natin na kailangan talaga class A kasi may mga tindahan talaga like mall na gusto nila yung class A. Yung iba nga na saging na baging para maganda talaga. Kasi kung nakabaging yung saging natin, maganda talaga. Makinis yung balat, light green at walang itim-itim dito. Gawin lang itong banana chips at walang problema sa buyer o doon sa planta ng saging. Kahit pangit yung balat ng saging natin, okay lang. Kasi 100% may makasabi talaga na hindi maganda dito. Ay, nahulog yung saging, nabunog, hindi marunong magtiba yung tauhan nila. Lahat ng tiniba ngayon namin dito na saging, puro sakto sa edad ha. Kasi magreklamo talaga yung planta ng saging doon sa paggawaan ng banana chips kung kulang yung edad ng saging natin. Kaya yung may nagtanong sa last video ko, ay kulang ng edad yung saging nila. Hindi po kami magtiba o mag-harvest ng saging na kulang sa edad kasi i-reject lang din yun ng buyer ng saging. So masayang lang kung kunin natin yung kulang sa edad. Malaman kasi natin sa physical appearance ng saging natin kung sakto na sa edad kasi ganito may mga itim-itim na, ayan, sakto na talaga yan sa edad. Medyo puti pa, sakto pa rin yan sa edad kasi yung kabilang side niya may itim na kasi yun yung naarawan. Yung kabilang side na medyo puti, yun yung hindi naarawan. Kahit naman puro maliliit yung saging natin dito o buwig, may pera pa din ito, may kita pa rin. Yun nga lang, medyo maliliit lang. Mas lamang talaga yung malalaki yung buwig o bunga ng saging natin kasi sure na mabigat talaga sa isang buwig yung timbang dito. Kasi kung makaipon tayo ng ilang piso sa isang araw, pagsapit ng gabi, ibilangin natin, hindi natin namalayan na dumami na pala yung piso na iniipon natin sa isang araw. Kagaya lang yan sa saging natin na kahit maliit, huwag po nating husgahan. Kung ganito man kaliit kasi biyaya at may kita at mapakinabangan pa rin natin yan para sa pamilya natin. Kasi pag hindi tayo masipag, kagaya nito ngayon, wala rin tayong ma-harvest dito. Alhamdulillah, ito na yung bunga ng pinaghirapan namin kasama yung mga tauhan namin. Na hindi lang kami yung mabuhay dito, na sila din, na yung nag-aalaga dito ng mga saging namin, mabuhay din yung pamilya nila. Kasi farmer yung trabaho natin dito na kailangan natin masipag para sa pamilya natin. Kasi kung hindi tayo magtrabaho dito, hindi tayo masipag, paano na yung pamilya natin? 100% magutom tayo. So, kailangan lang talaga sipag tiis, mahaba yung pasensya mo dito at higit sa lahat, samahan na din natin ng dasal kasi ito talaga yung importante sa lahat. Baliwala lahat kung wala tayong paniniwala o dasal kay Allah. Yung mga ganito na blessings, hindi naman yan basta-basta sumulpot sa harapan natin kasi nagdepende pa rin yan sa mga kamay natin kung gaano tayo kasipag. Kasi kailangan talaga pagsabayin mo lahat para magkaroon ng mga ganitong biyaya. Kasi kung bigla na lang sumusulpot sa harapan mo yung mga biyaya na ganito o red skin na dumating sa harapan mo, hayahay na sana lahat. Sana'y sa mga video namin, sa lahat ng mga trabaho namin dito sa bukid na na-upload ko, sana'y may matutunan kayo dito at ma-inspire kayo. Na kung may mga lupa kayo dyan, malaki man o maliit, taniman nyo na po ngayon. Huwag nyo na po isipin kung nanay o tatay kayo na kayo na mismo yung makinabang dito. Kung hindi kayo makinabang dito, yung mga anak yung makinabang dito pagdating ng tamang panahon. Huwag na natin isipin yung ngayon. Yung isipin natin yung bukas kasi walang katapusan yung bukas habang humihigop pa tayo ng hangin o nabubuhay pa tayo dito. Yung ngayon lang, isa ngayon lang. Yung bukas, palaging may bukas. Yung iba nga dyan, kahit maliit o konti lang yung lupa nila, nabubuhay nga sila. Mas lalo na yung may mga malaking lupain dyan na 100% talaga na mabuhay talaga yung buong pamilya. Nakasalalay sa mga kamay natin, kung gusto talaga natin na guminhawa yung buhay natin, magkaroon tayo ng mga maraming pananim dito sa bukid. Nagdepende na yan kung paano tayo dumiskarte dito. Marami sa atin yung mga taong walang lupain na gusto magkaroon ng lupa para makatanim ng kahit na ano. Marami din sa atin na kahit may malaking lupain o maliit na walang tanim,